Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglewak-lewak na tao with evidence. O eto na ha, friendship over na. Kasi sabi ni VP Sara, naiinis, galit si Senator Amy Marcos kay VP Sara. Naku kabibig, talagang nag-text pala itong si VP Sara kay Amy Marcos after ng kanyang press con. Very cold. Parang naramdaman ni VP Sara ba na iba na ang tono ni Senator Amy Marcos. Well, sabi ni VP Sara, kaibigan ko pa rin si Senator Amy Marcos. Pero si Senator Amy Marcos ba, kaibigan pa ba ang tingin niya kay VP Sara? Nako, ito ang press con kanina. Hindi to press con, ito yung ambush interview ni VP Sara. Watch this video. So, kabibigay, share ko sa inyo. The press are asking about the status ni Senator Amy Marcos at VP Sara. And nag-usap na po ba kayo after that? After nung press con, tinext ko siya, and she was cold, malamig. And then, meron siyang sinabihan ng common friend namin na naiinis siya sa akin at kay BBM. Oh. And then, sinabihan ko yung common friend namin, sabihin mo sa kanya, huwag siya mainis sa akin at kay BBM. Mainis siya kay Lisa at kay Martin. So it means, walang inis si VP Sara kay BBM. Maybe tampo lang. Kasi sabi niya dito mas mainis, dapat mainis si Amy Marcos kay Martin at Liza Marcos. So, Martin at Liza, merong sanib puwersa para masira ang unity? Diba? So, at least, dito ba, nakikita na natin ang picture kung sino yung totoong traidor sa grupo. Kung sino yung nagkokontrol sa grupo. Kawawa naman si BBM, no? Kung talagang pinasasayaw siya ng palad ni Martin Romualdez at Liza Marcos. Well, wala no? Liza Marcos, Martin Romualdez, connivance? Malalaman natin more information about this. Let's listen up. Pero ano ba, friendship over na ba kayo ni Senator Amy? Or ano ba, it's just a phase? No, hindi ko alam. I cannot speculate on what will happen tomorrow. But as far as you are concerned, ano si Senator Amy sa iyo ngayon? Para sa akin, she's a senator, she's a friend. I did not attack her. Alam niyo kasi, yan nyo ha, VP Sara did not attack Senator Amy Marcos. VP Sara is just telling to us kung ano talaga ang nangyari noong before election, nagka-election, at after election. Don't tell me si VP Sara gawa-gawa ng istorya para matabunan lang si Amy Marcos. Hindi naman ganun. Napakagaga naman ni VP Sara. Napakatanga naman ni VP Sara na tatabunan niya ang pangalan ni ni Amy Marcos. So VP Sara is just narrating to us kung ano ang nangyari. Masama ba? Masama ba, Senator Amy Marcos, na malaman namin na ikaw ang dahilan kung bakit may unity team. Ikaw ang nagkumbinsi kay VP Sara na tumakbong vice presidente para kay para kay Bongbong Marcos. Ikaw ang nagsabi for winning. Kailangan nila ng isang representative sa Visayas. Masama ba 'yon? O nanalo naman kayo ha. Natalo yung si Leni Robredo. Ba't ka magagalit? Nagagalit ka? It's because sinabi ni VP Sara na ipapahukay niya ang ama mo sa libingan ng mga bayani at ipatatapon sa West Philippine Sea. Ano ang galit doon? Marami ngang mga politiko ang gustong gawin yan. Pero at least VP Sara has the courage to speak up. Hindi katulad ng ibang mga politiko. Noon, may courage silang mag-speak up. Pero ngayon parang natapalan ng bibig. Di ba? kasi ito si Remulla, nandun siya sa legal desecration of the dead. Sabi ko nga kanina, di ba? Talking about desecrating a body is not desecration of the dead. It is not illegal. It is taboo. Taboo siya. Meron sa atin dito, ayaw ang pag-usapan ng patay. Meron sa atin dito, okay lang ang pag-usapan ng patay. Diba? It's taboo for some. Ngayon, kung okay lang sa kanya
hindi okay sa akin, dapat respetuhin ko na okay lang sa kanya. Hindi ko aatakihin yung tao. Bakit ko aatakihin yun? Eh, yung paniniwala ko, hindi naman yung paniniwala. Parang Diyos lang yan. Naniniwala ka sa Diyos, ako, hindi. Respetuhin mo ako. Na hindi ako naniniwala. Ikaw na naniniwala sa Diyos, respetuhin din kita. Ang problem kasi dito sa kanila, when there is a person who is outspoken, who is outrageously outstanding. Wow, outstanding. Sinasabihan nila na weird, sinasabihan nila ng kakaiba, sinasabihan nila ng crazy, insane, look at it. There's nothing wrong with me, I'm just different. Respetuhin nyo yung different ako sa inyo. Gawin mag-isip ko ay you texted her, pero nandun kayo naman po siya, kayo nasabi niyo po siya. Do we know the context of that conversation? If you can share that with us. Siya na lang ang pa-share ninyo kasi siya naman yung mas nakakatanda. Pero since then, hindi pa yung nakakapag-usap or get over the phone lang. Wala na kami isang after nung nag-text ako. Your message. Alam mo, yan sila lahat. Yung mga nagsasabi ngayon, ang pinag-uusapan niyo yung patay. Simba ko lang, God forbid. Pag yun sa tatay ko na yan, sigurado ko may bubullshit dyan sa tatay ko. Why don't you just explain the allegations head on? Just to set the record straight daw, ma'am. Kasi it's just, it distracts from the issue. It lowers the level. Ito yung sabi ng mga council. Oo, kasi sabi nila, diversion, yes. Well, it's a tie. Kasi ang ginagawa nila is a diversion from the nothingness that this country is undergoing. This ginagawa nila is a diversion sa kagutuman, sa kahirapan, sa taas ng presyo, at sa kawalan ng mga Pilipino. Ginagawa nila yung diversion, gagawin ko din kung ano yung ginagawa nyo. Galing. Wala, talo na kayo. Wala na, kahit na anong gagawin nyo, talo na kayo. Talo na kayo. Sa Quadcom, inimbestiga ng AJK allegedly against President Duterte. Sa isang committee Sino may-ari nito? Sa isang committee naman, inimbestiga din yung mga sa Senate group. Mag-open din po ng about AJK. So, what's your thought on this group? Ginagawa nilang mga ganito mga investigation. Yan nga yung sabi ko. Yung sinasabi nila na diversionary tactic yung sa akin. Bakit sila nagsasabi na hindi ako sumasagot? Lahat ng pinadala nila na AOM, Audit Observation Memorandum, sa kanila naman galing yun, hindi naman sa COA yun, wala namang independence sa COA ngayon. Sinasagot namin. In the proper forum, we answer. May cases sila sa Supreme Court, sinasagot namin. Ayaw ko lang sumagot dyan sa ginagawa nilang circus. Hindi naman ako ang nagmumukhang tanga dyan sila kasi hindi na nila ginagawa ang trabaho nila. For what? Tama. Diversionary. Oy, sabihin nyo sa kanila, gutom ang mga tao. Gutom. Tama. Wala silang pambili ng pagkain. Tama si VP Sara. Oo, para matabunan ang totoong problema ng bayan, si VP Sara ang ginawang diversionary tactics ng mga politikong ito. O pag-usapan natin si Sara kasi marami talagang maraming magbabash kay Sara, marami magdedepensa kay Sara. So once maging trending si Sara, matatabunan lahat ng problema sa bansa. Kahirapan, 20 pesos ng bigas, yung inflation rate, yung mga Maharlika Fund, at kung ano-ano pa, flood control project, lahat natabunan yan nang dahil lang kay VP Sara. So, yung ginawa pala ng Quadcom ngayon, yung mga kongresista ngayon, ay diversion tactics according kay VP Sara para matabunan ang totoong problema ng bayan. Ang tanong, problema ba si VP Sara sa bayan? Hindi. Vice President siya, ginagawa niya kanyang mga programa bilang Vice Presidente. Ano ba ang problema ng bayan? Dapat itong mga kongresistang ito, dapat
Gagawa sila ng mga laws, resolusyon para maibsan ang kagutuman, maibsan ang pagsaka, ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pero wala yung sa agriculture, yung mga ganun ba? Pero wala eh. Naka-sentro sila kay VP Sara Duterte. If you were to advise the President, kasi mukhang may intention siya tumakin about ano bang advice ni Vice President Kathy Abad? Kasi he was invited and at first he signified his intent to attend. Pero medyo masama daw pakiramdam kaya he wasn't able to make it today. Oo. Will you encourage or even allow him to attend at the platform? Ako, ang stand ko personally, tulad ng ginagawa ko, uma-attend ako, sinasabihan ko sila kung ano yung sa isip ko. Yan yung stand ko. I don't know with President Duterte. Namang sinasabi nila, namang nagsasabi hindi maganda para sa bansa, yung itong hindi maganda relasyon ng President, Vice President, wala na po talagang pag-asa. You still have 4 years more, ma'am. Alam mo, I agree with that. Totoo talaga yan. Hindi maganda ang nangyayari ngayon kasi ang nangyayari ngayon, puro na lang tayo politika. Tama. Ulit-ulit ko sinabi. Nandun pa ako sa kabinete. Noon, sinabi ko na yan. Hindi ako ang problema. Bakit ginagawa ninyo ako ang problema ng bayan? Hindi ako. Imagine, saan ka nakahanap ng mga public officials so shocked about me talking about the debt. Pero walang na-shock na there's a foreigner kidnapping in the Philippines right now. Correct. And there are daylight robberies na hindi natatakot ang mga kriminal. Mapasok na labas. Tapos, kakagawa kami ng krimen. Tama. Walang na-shock. Tama. So, bakit kaya? Ako, na-shock ako. I am from Mindanao. Gulat ako. Sabi ko, this is bad. But may going back mo, may pag-asa pa ba? Opo, yes ma'am. Na magkaayos din talaga. Na magkaayos kami. Magkaayos kami nilang lahat. Sige, mag-sorry sila doon sa pamilya nung namatay sa Davao City during the kaguluhan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. May namatay doon. Sorry sila sa pamilya doon. Mag-sorry sila sa lahat ng tinir gas nila, pinukpok nila at binugbog nila sa Tamayong at sa KOJC. Mag-sorry sila sa lahat ng hindi nakakatulog ngayon kasi pinapatawag nila paulit-ulit dyan sa House of Representatives. Hindi lang sorry na, sorry Hindi. Pangalanan nyo lahat, sorry kayo sa kanila. Pag-isipan ko, kung papatawarin ko kayo, pag-isipan ko pa lang yun. Kelly, Momborajo. So yun kabibig. Iba talaga. Iba ang ni VP Sara ba? Tama naman ang sinabi ni VP Sara. Kasi napapagod na siya sa circus ng politika eh. So gusto din niya na mapagpatuloy ba tayong lahat sa sinasabi ni Bongbong Marcos na sama-sama tayong babangon mo. Pero may condition si VP Sara. Hingi kayo ng patawad sa mga taong naapakan niyo. Totoo naman eh, circus yung nasa Congress ngayon. Napaka-circus niyan. Politika talaga. At huwag tayong maging uto-uto sa mga kongresistang iyang sinasabing in aid of legislation, meron kaming resolution. After a few years, yung mga resolution nila, wala na yan. Mababasura na lang yan. Kasi may mga bagong mga pangyayari, bagong pag-uusapan. Di ba mga kabibig? So talagang napaka-laking circus ang ginawa. Pero yung circus sa kagutuman, circus sa kaguluhan, krimen na tumataas, wala silang pakialam. Basta ang pakialam nila, they have to drag VP Sara to hell. Mawala ang pangalang Duterte, maglaho ang pangalang Duterte, maging masama ang pangalan ni VP Sara, okay na sila doon para maipagpatuloy nila kung ano ang kanilang mga plano. Sabi nga, VP Sara, Amy Marcos, huwag kang mainis sa akin. Mainis ka kay Martin at kay Liza Marcos.
Ano kaya ang ginawa ni Martin at ni Liza Marcos? Bakit yun ang sinabi ni VP Sara Duterte? Malalaman natin yan sa next chapter ni VP Sara. Parang pocketbook to, no? Nakakagigil, nakakakilabot, nakaka-exciting. Iba si VP Sara. At take note, makikinig ka talaga sa kanya. Yung ibang politiko, shocked sa mga sinasabi ni VP Sara. Pero tama si VP Sara, shocked kayo. Hukayin ko, pero hindi kayo shocked sa daylight na nakawan. Isang foreigner na kinidnap, lantarang paghit-hit ng droga sa kalye. Hindi kayo shocked. Pero ang sinabi ni VP Sara, hukayin niya, ang libing ni former President Marcos, shocked na shocked kayo. Nagko-komento-komento itong mga epaletiko. Sabi nga ni Binay, natural mag-react yung tao, si VP Sara, kasi pinosify niyo siya eh. Prosecute niyo si VP Sara. Sino namang hindi mag-react dyan? Robot ang isang tao kung hindi mag-react, hindi masasaktan. Di ba kami, Big? So, yun ako, Big. Ano ang iyong komento tungkol sa mga pasabog ni VP Sara ngayon? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye, everyone. See you next time.